Isang maulang Miyerkules po sa ating lahat. Ako si Benison Estareja. Patuloy ang mga pag-ulan sa malaking bahagi po ng bansa dahil pa rin sa dalawang weather systems. Ito ay ang habagat or southwest monsoon sa may western sections ng Southern Luzon, Visayas, and Mindanao at ang low pressure area dito po sa may silangan ng Visayas. As of 3 in the afternoon ay patuloy na lumalapit sa ating kalupaan itong LPA at nasa coastal waters na po ng Giwan, Eastern Samar. Base po sa ating analysis, mas maliit na po ang tsansa na itong low pressure area ay maging isang tropical depression butchoy pa. Inaasahan within the next 24 hours ay aakyat itong low pressure area pa northwestward patungo po dito sa may Samar Island at by tomorrow ay possible na nandito na sa may eastern side ng Southern Luzon. Base rin sa ating analysis, kaya mababa na yung chance na ito yung maging isang bagyo pa ay dahil sa mataas na vertical wind shear. So ibig sabihin po ng mataas na wind shear, yung mataas at mababang parte ng atmosphere ay magkaiba po yung lakas or bilis ng hangin kaya madaling masira po yung ating circulation. At isang reason na rin po ay dahil malapit na ito sa ating kalupaan. Gayunpaman, dahil ito ay low pressure area at tatawid dito sa ating kalupaan, ay malaking bahagi pa rin po ng bansa ang magkakaroon ng mga pag-ulan at minsan po ay magiging malakas ito. Simula ngayong hapon hanggang bukas ng madaling araw, mataas ang tsansa ng ulan, Bicol Region, malaking bahagi ng Visayas, Caraga Region, at dito rin po sa may Marinduque and Romblon, dahil po yan sa direktang epekto ng low pressure area, ang eastern portion of Luzon, simula po sa may Cagayan, pababa ng Laguna, Rizal, and Quezon, yung trough or yung extension ng low pressure area, umaabot po doon, kaya mag-ingat din sa mga malalakas kung minsan ng mga pag-ulan. Ang natitirang bahagi ng Calabarzon plus rest of Mimaropa and Metro Manila and rest of Mindanao may epekto po ng southwest monsoon or hanging habagat. So asahan din yung paminsan-minsang malakas na ulan at may mga localized thunderstorms pa kung mapapansin po nila sa ating latest satellite animation dito sa natitirang bahagi ng Luzon. By tomorrow, araw ng Thursday, that's July 18, asahan pa rin pong epekto ng low pressure area plus southwest monsoon sa malaking bahagi ng Luzon, particularly dito sa may southern portions. Ang Bicol Region makakaranas pa rin po ng moderate to heavy na mga pag-ulan, gayon din ang Romblon, Marinduque, and Oriental Mindoro and southern portion of Quezon. So mag-ingat po sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa at doon sa mga pagragasa po ng tubig at lagi magantabay sa ating mga heavy rainfall warnings and rainfall advisories. Meron din kalat-kalat na ulan and thunderstorms over Metro Manila, rest of Calabarzon, magun dito rin po sa may Aurora, Isabela, and Quirino, epekto ng trough ng low pressure area, nandito po sa may areas ng Sorsogon, Masbate, and Romblon, kaya't mag-ingat din po sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa, habang ang natitirang bahagi pa rin ng Luzon, dito sa may Northern Luzon and parts of Central Luzon, asahan pa rin ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan kagaya ngayong araw, at mataas pa rin ang tsansa ng mga pag-uulan at pagkidlat pagkulog, pagsapit ng hapon hanggang gabi. Temperature natin sa Metro Manila mula 25 hanggang 31 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan sa Palawan, Visayas, and Mindanao, asahan pa rin po ang makulimlim na panahon dahil sa pinagsamang epekto ng southwest monsoon at dito rin po sa low pressure area sa hilaga ng Visayas. Pinakamatataas ang tsansa ng ulan bukas dito sa may Panay Island, kabilang ng Guimaras, Northern Negros, ganyan ng Northern Cebu hanggang dito sa may Biliran, Leyte, Samar, and Northern Samar. So moderate to heavy rains po ito at posible po magdulot ng mga pagbaha pa rin at pagguho ng lupa. So lagi makipag-coordinate sa inyong mga local disaster risk reduction and management offices kung kinakailangan po lumikas at lagi magantabay sa ating mga warnings and advisories. Ang Palawan, southern portion of Visayas at malaking bahagi ng Mindanao ay mananatiling mostly cloudy skies at meron din mga kalat-kalat na ulan, mga light to moderate with at times heavy rains po yan na maaari pa rin magdulot ng mga pagbaha and mga landslides, lalo dun sa mga areas na saturated na po lupa sa may Bangsamoro Region, Zamboanga Peninsula and Socsaljan. Mag-ingat pa rin po tayo bukas. Temperature natin sa malaking bahagi ng Kabisayaan and Mindanao ay hindi hihigit po sa 30 degrees Celsius dahil sa makulimlim na panahon. Para naman sa ating mga kababayan na maglalayag, wala po tayong gale warning or pagtaas ng mga alon, especially po na humina or walang inaasang pagtaas ng ating mga hangin at medyo relatively mahina pa po yung ating southwest monsoon. Gayunpaman, dahil magiging maulan sa malaking bahagi ng Southern Luzon, Visayas, and Mindanao at meron tayong mga thunderstorms, may tendency po na tumaas hanggang 2.5 meters o 2.5 metrong taas ng mga alon yung ating mga baybayin. Kaya mag-ingat pa rin po, lalo na yung mga kababayan po natin na nangingisda. And for the next 3 days pa, from Friday up until Sunday, nandyan pa rin pong epekto ng low pressure area plus the southwest monsoon. Pagsapit ng Friday, yung low pressure area most likely po nasa may area na ng Mindoro at posibleng malusaw na rin po by that time
habang ang southwest monsoon ay makakaapekto pa rin sa western section of southern Luzon. So sa Friday, asahan pa rin ang mataas na tsansa ng ulan sa may Bicol Region, Mimaropa, Batangas, and Quezon, habang ang Metro Manila at natitirang bahagi po ng Luzon ay bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may tsansa pa rin ng mga pulupulong pag-ulan lalo na sa tanghali hanggang sa gabi. Then pagsapit ng Sabado, iiral na lamang po yung southwest monsoon sa may western side. So magiging maulan ng Zambales, Bataan, Metro Manila, Cavite, Batangas at malaking bahagi ng Mimaropa. Rest of the Luzon area, dito sa may parte nga Sabado po ay bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan. At pagsapit ng Linggo, ang pinakang uulanin naman po ay yung nasa western side ng northern and central Luzon dahil din sa habagat. So itong Ilocos Region, Zambales and Bataan, meron din kalat-kalat na ulan and thunderstorms, kaya mag-ingat po sa mga baha at landslides. Sa ating mga kababayan po sa Western Visayas, affected pa rin po sila nitong low pressure area pagsapit po ng Friday, lalo na ang Western Visayas. Then pagsapit naman dito sa may Negros Island Region and Central Visayas, may effect pa rin ng habagat or southwest monsoon. Kaya mag-ingat din po sa mga pagbaha dahil minsan malalakas pa rin ang pag-ulan. Pagsapit ng Sabado, dito na lamang sa may Western Visayas, posible ang mataas na tsansa ng ulan dulot po ng habagat at bubuti ang panahon sa may Central and Eastern Visayas. Habang pagsapit ng Linggo pa ay mas bubuti ang panahon sa malaking bahagi ng Visayas. Kapalit niyan, mas mainit at malinsangan na tanghali at mga isolated thunderstorms. At panghuli sa ating mga kababayan po dito sa Mindanao, apektado pa rin po ng habagat or southwest monsoon ang Bangsamoro Region and Zamboanga Peninsula. So asahan pa rin po yung kalat-kalat na ulan and thunderstorms. Nandyan pa rin po yung banta ng mga pagbaha. Habang natitirang bahagi po ng Mindanao ay unti-unti bumubuti na po ang panahon, lalo na sa may areas ng Caraga Region and Northern Mindanao. Pagsapit ng weekend, malaking bahagi na po ng Mindanao makakaranas ng mas madalas na maaraw na umaga hanggang tanghali. Pero pagsapit ng tanghali, papainit na po lalo na sa may areas ng Metro Davao and Zamboanga City. Then pagsapit po ng hapon hanggang gabi ay nandyan pa rin ang mga pulupulong ulan or pagkidlat pagkulog. Sunset po natin ay 6:29 ng gabi mamaya at ang sunrise bukas 5:36 ng umaga. Yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ako muli si Benison Estareja. Mag-ingat po tayo.